Pinirmahan ko ang mga papeles na wawasak sa kumpanyang akala nila ay sa kanila. Sa isang iglap lang, binawi ko ang lahat, ang bawat sentimo ng 50 milyong piso na ibinigay ko mula sa sarili kong dugo at pawis. Ibinenta ko ang bahay na minana pa namin ng yumaong asawa ko, ang bahay kung saan lumaki ang mga anak ko, at ginamit ko ang pera para sirain ang pangarap na itinayo nila gamit ang aking pagsasakripisyo. Marahil ay iniisip ninyo, anong klaseng ama ang gagawa ng ganito sa sarili niyang anak? Anong klaseng halimaw ang wawasak sa pinaghirapan ng kanyang kadugo? Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang dahilan. Nangyari ang lahat sa bisperas ng bagong taon. Sa lahat ng gabi, sa pinakasagradong gabi para sa pamilyang Pilipino, doon nila pinili na tuluyan akong burahin. Inabot sa akin ng manugang kong si Isabela ang isang name badge. Gawa ito sa murang plastik, nakasabit sa isang kupasing lanyard na hindi mo aakalaing makikita sa isang magarbong pagdiriwang. Sa gitna nito, may isang salitang nakalimbag sa itim na tinta. Isang salita na tumatak sa puso ko na parang isang mainit na bakal. Nakasulat dito, Obserbador, isang salita lang, obserbador, tagamasid, hindi tagapagtatag, hindi kasosyo, hindi investor, at higit sa lahat, hindi ama, kundi isang tagamasid lang. Narinig ko ang malakas na halakhak ng kanyang mga magulang mula sa likuran, isang tawang puno ng pangungutya. Tumingin ako sa aking anak si Miguel, ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Naghahanap ako ng tulong ng kahit katiting na pagtatanggol mula sa kanya. Pero wala, ngumisi lang siya at sinabing, ba ang pagkain po ay para sa pamilya lang. Pagkain ay para sa pamilya lang. At sa gabing iyon, hindi ako kasama sa kanila. Walang upuang nakalaan para sa akin. Ang taong nagbigay ng pundasyon para sa kanilang tagumpay ay pinatayo lang sa isang sulok na parang isang utusan na naghihintay ng iuutos. 5 taon. 5 taon kong tiniis ang unti-unti nilang pagbura sa akin. 5 taon akong naging anino sa kumpanyang itinayo ko. Nagsimula ito sa mga pulong na hindi ako sinasabihan, sa mga desisyon na ginawa ng wala ang aking basbas, hanggang sa mga kwentuhan kung saan ipinakikilala na lang ako bilang ang ama ni Miguel na tumulong noon. Wala silang utang na loob. Ibinigay ko ang lahat, ang perang pinag-ipunan namin ng asawa kong si Teresita sa loob ng 40 taon. Ang bahay na puno ng aming mga alaala ang kinabukasan ko, lahat ay isinuko ko para sa pangarap ng anak ko, at ang iginanti nila sa akin, isang name badge, isang upuang wala, at isang paalala na sa kanilang bagong mundo, ako ay isang estranghero na lang. Pero may isang bagay silang hindi alam, may isang bagay na nakalimutan nila tungkol sa akin. Ako ay isang inhinyero. Sa loob ng 40 taon, ang trabaho ko ay mag-obserba, magplano, at magtala ng bawat detalye. Sanay akong tingnan ang mga weak points, ang mga bitak sa pundasyon bago pa ito tuluyang gumuho. At ang hindi nila alam sa loob ng 5 taon ng kanilang pagwawalang bahala, sa loob ng 5 taon ng kanilang unti-unting pagtataksil, ako ay nag-oobserba, ako ay nagtatala. Bawat email na hindi sinagot, bawat pulong na hindi ako inimbita, bawat masasakit na salita, bawat larawang kuha ng mga dokumento na nagpapatunay ng kanilang plano na tuluyan akong tanggalin, lahat ay nakatago, lahat ay nakahanda. Akala nila sa gabing iyon ng bagong taon ay gabi ng kanilang tagumpay. Akala nila iyon na ang huling hakbang para tuluyan akong mabura sa kwento. Pero nagkamali sila. Hindi yun ang katapusan. Yun pala, ang simula pa lang. Hindi ito paghihiganti para sa akin, ito ay pagkuha ng katarungan. Ito ang pagbawi sa dignidad na sinubukan nilang nakawin. Sila ang nagbigay sa akin ng titulong obserbador. At bilang isang mabuting obserbador, nakita ko ang lahat. At sa gabing iyon, ipapaalala ko sa kanila na ang isang amang nagtayo ng lahat ay may kakayahan ding kibain ang lahat hanggang sa pundasyon nito. Bago po tayo magpatuloy sa aking kwento, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa ating channel. At kung maaari po, i-comment ninyo sa ibaba kung saan po kayo sa mundo nanonood sa mga oras na ito.
Gusto kong malaman na ang aking salaysay ay umaabot sa mga taong nakakaintindi kung ano ang pakiramdam ng maging invisible sa sarili mong buhay. Ang lamig ng plastic na baso sa aking kamay sa gabing iyon ng bagong taon ay nagpaalala sa akin ng ibang uri ng lamig. Ang lamig ng bintana sa aming bahay sa Quezon City, 5 taon na ang nakalipas. Ang gabing nagsimula ang lahat. 2:00 ng madaling araw noon at gising pa rin ako. Mula nang pumanaw ang aking asawang si Teresita 6 na buwan, bago ang gabing iyon, ang pagtulog ay naging isang luho na hindi ko na madalas maranasan. Ang bahay na sabay naming pinuno ng tawanan at pagmamahal sa loob ng 40 taon ay biglang naging isang malawak na espasyo ng kalungkutan. Ang kanyang salamin sa pagbabasa ay naroon pa rin sa tabi ng aming kama, isang tahimik na paalala ng kanyang pagkawala. Sa katahimikan ng gabi biglang umilaw ang aking telepono. Ang pangalan ni Miguel, ang aming bunso, ang lumitaw sa screen. Sa ganoong oras, isang bagay lang ang pumasok sa isip ng isang ama. Aksidente, ospital. Ito ang tawag na kinatatakutan ng bawat magulang. Dali-dali kong sinagot, ang puso ko'y kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Miguel, anak, ang sabi ko, sinusubukang itago ang panginginig sa aking boses. Narinig ko ang isang mahinang paghikbi sa kabilang linya. Basag ang kanyang boses, puno ng desperasyon. Hindi ko na po alam ang gagawin. Agad akong napatayo. Anong nangyari? Nasaktan ka ba? Nasaan ka? Sunod-sunod kong tanong. Gumuho na po ang lahat ba? Sabi niya, ang kanyang mga salita ay tila nabubulol sa pagitan ng mga pag-iyak. Buntis po si Isabela at nakatanggap kami ng eviction notice. Paalisin na kami sa apartment namin. Sinubukan kong i-pitch ang startup ko sa 12 investor, 12. Pero lahat sila umayaw, wala akong trabaho, walang pera, walang paraan para alagaan ang magiging pamilya ko. Isa po akong bigo. Ang salitang bigo mula sa aking anak ay parang isang punyal na tumusok sa aking puso. Lumapit ako sa bintana at pinagmasdan ang tahimik na kalsada ng aming subdivision. Ang ulan ay marahang pumapatak sa salamin. Hindi ka bigo, anak, mahina kong sabi. May plano ako ba? Isang totoong plano. Gumagana ang teknolohiya. Kailangan ko lang ng puhunan para mapatunayan ito, pero walang gustong sumugal sa akin. Idinikit ko ang aking palad sa malamig na bintana at ang alaala ni Teresita ay bumalik sa akin ng buong linaw. Palagi niyang sinasabi sa aming mga anak, ang pamilya ang nag-aalaga sa pamilya. Palagi tayong nariyan para sa isa't isa, anuman ang mangyari. Iyon ang aming panata. Iyon ang pundasyon ng aming pamilya. Huminga ako ng malalim at nagtanong, magkano ang kailangan mo? Natahimik si Miguel sa kabilang linya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya ang isang halaga na halos nagpatigil sa aking paghinga. 50 milyong piso ba? Iyon po ang kailangan ko para makapagsimula. Pero ba, iyan na po ang buong retirement fund ninyo. Hindi ko po kayang. Pinutol ko siya. Hayaan mo akong mag-isip, anak. Tawagan kita ulit. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nanatili akong nakatayo sa dilim ng aming sala. Ang sala kung saan pinili ni Teresita ang bawat muebles, ang bookshelf na sabay naming pinuo. Ang mga litrato ni Miguel at Ana noong sila ay mga bata pa, mga ngiting bungi at balat na sunog sa araw mula sa aming mga bakasyon sa La Union. Bawat sulok ng bahay na iyon ay may kwento. Bawat sulok ay may alaala niya, ngunit wala na si Teresita. Ang anak naming si Ana ay may sarili ng buhay sa Cebu at ang aking anak na si Miguel ay nalulunod. Pagsikat ng araw, buo na ang aking desisyon. Tinawagan ko muna ang aking real estate agent. Kailangan kong ibenta ang bahay. Sumunod ang aking financial advisor. Kukunin ko ng maaga ang lahat ng aking 401k. Alam kong may mga multa, wala akong pakialam. Tumawag si Ana ng hapong iyon, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ba, iyan na ang lahat ng pinag-ipunan ninyo ni Mama, sabi niya. Ang sagot ko ay simple at tapat. Ang kinabukasan ko ay ang siguraduhin may kinabukasan kayo. Makalipas ang 2 linggo, nakaupo ako sa tapat ni Miguel at Isabela sa kanilang masikip na apartment sa Maynila.
Ang mga kahon ng karton ay nakatambak sa mga sulok. Inilapag ko ang mga dokumento sa kanilang gas-gas na lamesita, 50 milyong piso, 35 milyon mula sa pagbebenta ng bahay, 15 milyon mula sa aking retirement. May kondisyon ako, sabi ko, tinitingnan sila ng diretso sa mata. Kukunin ko ang 40% ng kumpanya at ang pangalan ko ay dapat na nakalagay sa mga dokumento ng pagtatatag bilang isang co-founder. Tinitigan ni Miguel ang mga papel pagkatapos ay sa akin. Hindi ko po kayang, hindi mo ito hinihingi, sabi ko nang may diin. Ito ay isang investment, magkasosyo tayo. Tumayo siya, lumibot sa mesa at niyakap ako ng mahigpit. Hindi ko po ito malilimutan, Bam, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Pangako, hinding-hindi ko po malilimutan ang ginagawa ninyo para sa akin. Tumayo rin si Isabela, ngunit hindi siya yumakap. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ang kanyang pakikipagkamay ay matatag, profesional, na parang nagsasara ng isang business deal. At doon ko sana napansin ang paraan ng pagtingin niya hindi sa aking mga mata, kundi sa numero na nakasulat sa papel. 50 milyon. Ang tingin niya ay unang napunta sa pera bago sa mukha ng kanyang asawa. Ngunit abala ako sa pagtingin sa aking anak, sa kanyang mga luhang nagpapakita ng pasasalamat sa pagbabalik ng kanyang paniniwala sa sarili. Akala ko, inililigtas ko siya. Akala ko, ginagawa ko ang gusto ni Teresita. Hindi ko alam na binibili ko pala ang aking paglabas mula sa buhay ng sarili kong anak. Sa mga unang buwan, naramdaman ko ang sigla ng isang bagong simula. Ang aming unang opisina ay isang maliit na espasyo sa isang lumang gusali sa Ortigas. 6 na mesa lang, mga whiteboard na puno ng mga diagram at formula. At ang amoy ng sunog na kape na humahalo sa amoy ng ambisyon. Pumupunta ako roon 2 beses sa isang linggo, masaya na maging bahagi ng isang bagay na bago. Ibinabahagi ko ang aking mga pananaw mula sa aking 40 taon sa engineering, mga solusyon sa mga problemang hindi pa nararanasan ng mga batang kasamahan ko. Napakahalaga ng mga payo ni Papay, sabi ni Miguel minsan sa buong team matapos kong magmungkahi ng isang paraan para ayusin ang isang issue sa kanilang sistema. Tumango ang mga batang developer, nagsulat sa kanilang mga notebook at sa mga sandaling iyon, naramdaman kong kabilang ako. Naramdaman kong may halaga ako. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay may taning pala. Pagsapit ng 3 buwan, naibenta ko na ang bahay namin sa Quezon City sa mas mababang halaga dahil kailangan kong isara agad ang deal. Lumipat ako sa isang maliit na studio apartment sa Mandaluyong, 400 metro. Kwadrado lang ang laki, may isang Murphy bed at isang maliit na kusina. Para mas malapit ako sa opisina, sabi ko kay Ana nang tumawag siya sa video. Ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang mukha. Kailangan ka ba talaga nila diyan ba? Malumanay niyang tanong. Mahal ko si Miguel pero si Isabela may kakaiba sa kanya. Ambisyosa lang siya, anak. Sagot ko, sinusubukang kumbinsihin hindi lang siya, kundi pati na rin ang aking sarili. Hindi naman masama iyon. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. Malinaw ang pagdududa sa kanyang boses. Pagsapit ng 8 buwan, ang mga imbitasyon sa pulong ay nagsimulang dumating ng huli. O minsan, hindi na talaga dumarating. Si Isabela ang laging nag-i-schedule ng mga mahahalagang strategy session tuwing Martes ng umaga. Ang oras na alam niyang nasa simbahan ako at nagboboluntaryo. Pagkatapos, padadalhan na lang niya ako ng email na may mga bullet points, mga mabilisang update, walang konteksto. Para lang po updated kayo, Tito Jose, isusulat niya. Hindi kailanman, Papa. Laging formal, laging may distansya. Minsan nabanggit ko ito kay Miguel habang nagkakape kami malapit sa kanilang apartment. Pa, sinusubukan lang ni Isabela na maging efficient ang lahat. Hindi naman pwedeng lahat ng tao ay kasama sa bawat meeting. Ang kanyang mga salita ay mabilis at automatiko na parabang pinractice na niya. Hindi naman ako lahat ng tao, Miguel. Isa akong co-founder, mahinahon kong sabi. Doon niya binitawan ang mga salitang tumatak sa akin. Isa kang investor ba? Isang investor, hindi isang co-founder.
Napansin niya siguro ang pagbabago sa aking mukha dahil agad siyang bumawi. Ang ibig ko lang sabihin, kailangan ninyong pagkatiwalaan kami sa pagpapatakbo ng kumpanya. Magtiwala lang po kayo. Hinayaan ko na lang. Sinabi ko sa sarili ko na stress lang siya, na bahagi lang ito ng paglago ng kumpanya. Dumating ang Pasko, ang unang Christmas party ng kumpanya. 30 empleyado na sila noon. Pinanood ko si Isabela na umikot sa silid. Parang isang politiko. Ipinakikilala niya si Miguel sa mga bisita. Ito si Miguel Cruz, ang ating founder at CEO. Pagkatapos ay ang iba pa. Nang may isang nagtanong kung sino ako, ngumiti si Isabela at sinabing, si Ginoong Josepo, ang ama ni Miguel. Isa sa mga naunang investor, napaka-supportive po niya. Hindi co-founder, hindi kasosyo. Ama lang ni Miguel. Kalaunan, habang kinukuha ko ang aking coat sa likod ng opisina, narinig ko ang boses ni Isabela sa telepono sa kabilang pinto. Oo, nagiging maayos naman yung sitwasyon ng silent partner. Ibig kong sabihin, siya ang nagpondo ng lahat pero hindi siya nakikialam sa operations. Best of both worlds. Silent partner. Tahimik na kasosyo. Nakatayo lang ako roon, hawak ang aking coat. Ang dalawang salitang iyon ay umaling-aungaw sa aking isipan. Hindi ako pumayag na maging tahimik. Hindi ko pinirmahan ang pag-alis sa aking boses. Ngunit sa pagitan ng mga papeles na aming pinirmahan at ng mga board meeting na hindi ako inimbita, iyon na pala ang naging ako. Sa loob ng 2 taon, sinabi ko sa sarili ko na magbabago pa ang lahat, na kapag naging stable na ang kumpanya, maaalala rin ni Miguel na ako ay higit pa sa isang checkbook. Ngunit sa bawat araw na lumipas, ang distansya ay lalong lumalaki at ang aking pagiging invisible ay lalong nagiging permanente. Ang pagbura sa akin ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay isang mabagal, sistematiko at sinasadyang proseso. Ang pagkatuklas sa katotohanan ay hindi dahil sa isang malaking komprontasyon. Dumating ito ng hindi inaasahan sa isang ordinaryong Sabado ng hapon, 8 buwan bago ang gabing iyon ng bagong taon. 8 buwan bago ako mapilitang gumawa ng isang desisyon. Pumunta ako sa kondo ni Miguel at Isabela sa isang magandang subdivision sa Makati. Si Miguel ay nasa opisina gaya ng dati, laging nasa opisina. Nag-text si Isabela kung pwede kong bantayan muna ang mga bata habang may aasikasuhin lang daw siya. Ang mga apo ko ay 4 at 6 na taong gulang. Mababait na bata. Naglalaro kami ng mga building blocks sa sala habang nanonood ng cartoons. Nang matapunan ng bunso ang carpet ng juice, pumunta ako sa kusina para kumuha ng paper towels. At doon ko nakita. Ang laptop ni Isabela ay nakabukas sa ibabaw ng kitchen counter. Ang screen ay maliwanag pa. Siguro ay nagmamadali siyang umalis. Hindi ko intention na manilip, pero nahagip ng aking mga mata ang pamagat ng dokumento na nasa screen. Serie A Dilution Strategy, Confidential. Ang pangalan ko ay nasa unang talata. Pinitawan ko ang paper towels. Sumilip ako sa sala. Ang mga bata ay nagtatawanan, abala sa kanilang laro. Tumingin akong muli sa laptop at nagsimula akong magbasa. Ang dokumento ay isang detalyadong plano. Ang teknosolusyon ay magtataas ng $5 milyong sa Serie A funding. Para ma-accommodate ang mga bagong investor, mag-i-issue ang kumpanya ng mga bagong shares. Iyon ay karaniwang proseso, ngunit ang paraan ng dilution, ang paraan ng pagbabawas sa mga shares ay hindi karaniwan. Ang shares ni Miguel at Isabela ay bababa mula sa 60%, 60%. Pababa sa 40%, 8%, certain 48%. Sila pa rin ang may control sa kumpanya. Ang aking 40%, 40%, ay babagsak sa 12%, 12%, 12%, 12%. Para akong sinampal. Ang hininga ko ay tila naubos. Sa ilalim ng dokumento may isang seksyon na may label na Minority Buyout Option. Option para bilhin ang shares ng minorya. Nakasaad doon na iaalok nilang bilhin ang natitira kong 12% sa halagang 10 milyong piso. 10 milyon.
10 milyon. Ibinigay ko sa kanila ang 50 milyon, ang lahat ng aking naipon, ang aming bahay, ang aking kinabukasan. At 4 na taon makalipas, ang plano nila ay bilhin ako palabas sa halagang 10 milyon, parang isang masamang biro. Isang biro na nakasulat sa isang legal na dokumento na nagpapatunay kung gaano kababa ang tingin nila sa akin at sa lahat ng aking isinakripisyo. Kinuha ko ang aking telepono. Ang ugali ng isang inhinyero na laging nagdodokumento ay biglang bumalik. Kinuhanan ko ng litrato ang screen, bawat pahina, bawat numero. Pati na rin ang susunod na pahina kung saan nakasaad ang schedule. Ang pagsasara ng Serye A ay nakatakda sa Enero. Ang pagdiriwang sa bisperas ng bagong taon ang magiging anunsyo nito. Narinig ko ang tunog ng sasakyan ni Isabela sa driveway. Mabilis akong kumilos. Pinunasan ko ang natapong juice sa carpet, isinara ko ng dahan-dahan ang laptop at ibinalik ang lahat sa ayos. Pagpasok ni Isabela sa pinto na may dalang mga grocery bag, nakaupo na ako sa sahig kasama ang mga bata, nagtatayo ng isa pang tore. "Kamusta po sila, Tito Jose?" tanong niya. Ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Naging perpekto," sagot ko, pinapanatili ang kalmado sa aking boses. "Naging masaya kami." Ngumiti siya. "Salamat po." Umalis ako pagkaraan ng 20 minuto. Ang biyahe pabalik sa aking studio sa Mandaluyong ay tumagal ng 40 minuto. Hindi ko binuksan ang radyo. Wala akong inisip kundi ang mga numerong iyon. 12%, 10 milyon. Paulit-ulit sa aking isipan, parang isang sirang plaka na nagpapaalala sa akin ng lawak ng kanilang pagtataksil. Pagdating sa aking apartment, umupo ako sa aking Murphy bed at tinawagan ko ang nag-iisang tao na mapagkakatiwalaan ko, ang anak kong si Ana. "Ba? Anong problema?" Iyon agad ang bungad ni Ana. Narinig niya siguro ang panginginig sa aking boses na hindi ko napansin. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang dokumento, ang plano ng delusion, ang alok na buyout. Ang bawat detalye ng lihim na pagtataksil na natuklasan ko. Natahimik siya ng matagal sa kabilang linya. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng galit na hindi para sa akin kundi para sa akin. "Ba," sabi niya, "legal na pagnanakaw yan. Iyon mismo ang salitang kailangan kong marinig. Hindi ako nababaliw, hindi ako nag-overreact. Ang ginagawa nila ay pagnanakaw. Binigay mo sa kanila ang lahat ba? Dapat mayroong proteksyon sa pinirmahan ninyong kasunduan." "Kailangan kong tingnan," sabi ko. "Tingnan mo ba?" At tumawag ka ng abogado. Ite-text ko sa iyo ang isang pangalan ngayon din, si Attorney Santos. Dalubhasa siya sa mga startup equity disputes. Tumawag ka sa Lunes. Ipangako mo sa akin. "Pangako," sabi ko. Pagkatapos naming mag-usap, lumakad ako papunta sa aking aparador at inilabas ang isang lumang gray na filing cabinet na dinala ko pa mula sa aming bahay sa Quezon City. Palagi akong tinutokso ni Teresita noon dahil sa pagtatago ko ng lahat ng bagay, bawat resibo, bawat manual ng appliance na wala na kami. "Hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin ng isang bagay," lagi kong sinasabi sa kanya. At sa gabing iyon, napatunayan kong tama ako. Pinuksan ko ang pinakamataas na drawer. Sa loob, maayos na nakaayos ang mga hanging file. Bawat isa ay may label at petsa. Bawat dokumento mula sa Teknosolusyon, ang orihinal na term sheet, ang operating agreement, bawat email, bawat text message tungkol sa pera, diskarte at mga desisyon. 40 taon ako sa precision work. Kapag nagtayo ka ng isang bagay, itinatago mo ang mga blueprint. Sinusubaybayan mo ang bawat sukat, bawat detalye, dahil balang araw, maaaring kailanganin mong malaman kung nasaan mismo ang mga mahihinang punto. Hindi ko kinumpronta si Miguel. Hindi pa. May tamang oras para sa reaksyon at may tamang oras para sa diskarte. Hindi ito ang sandali para ipakita ang aking mga baraha. Naging kung ano ang gusto ni Isabela na ako ay maging. Tahimik, nagmamasid, naghihintay. Nakipagkita ako kay Attorney Santos sa isang coffee shop. Isang beses sa isang buwan, sinusuri namin ang lahat. Tinitingnan niya ang aking mga folder na puno ng ebidensya.
Napakahusay ng iyong dokumentasyon, Ginoong Cruz, sabi niya sa aming ikatlong pagkikita. Ang inyong founding agreement ay may mga clause na nilalabag nila. Pag i-exclude sa mga mahahalagang desisyon, may laban ka. Kailan natin ito gagamitin? Tanong ko. Kapag ginawa na nila ang kanilang hakbang, sagot niya. I-anunsyo nila ang Serye A sa isang punto. Gagawa sila ng isang malaking palabas. Doon ka kikilos. Hayaan mo silang ganap na mangako bago mo hilahin ang sinulid. At kaya naghintay ako. Naging isang anino sa opisina na minsan sa isang linggo kong pinibisita. Isang araw, narinig kong nagtanong ang isang bagong empleyado kay Isabela, tumuturo sa akin. Sino po siya? Lumingon si Isabela, ngumiti at sinabing, si Ginong Jose yan. Ama ni Miguel, gusto lang niyang makaramdam na kasali pa rin siya. Hindi ako kumibo, ngunit kinuha ko ang aking telepono at gumawa ng isang tala, petsa, oras, mga salita. Ang bawat maliit na paghamak ay isang karagdagang ladrilyo sa kasong aking itinatayo. Sa summer party ng kumpanya, wala akong nakitang upuan para sa akin. Kinain ko ang aking pagkain habang nakatayo. Kinuhanan ko ito ng litrato. Nang tumawag si Miguel noong Nobyembre tungkol sa party sa bagong taon, ang kanyang boses ay alanganin. Formal po ito. Karamihan ay mga investor at leadership. Ang imbitasyon ay dumating makalipas ang 2 linggo, isang mass email. Ang subject, pangkalahatang pagpasok, general admission. Parang isang ticket sa konsyerto, parang bumili ako ng upuan para panoorin ang tagumpay ng sarili kong anak mula sa pinakamurang seksyon. Ngunit hindi ako nagalit. Sa halip, naramdaman ko ang isang malamig na kalinawan. Binuksan ko ang aking laptop at pinasa ang draft ng email na 3 buwan na naming pinipino ni Attorney Santos. 8 linggo pa. 8 linggo pa bago nila malaman kung ano ang mangyayari kapag ginawa mong invisible ang isang inhinyero. Ang mga huling linggo bago ang bisperas ng bagong taon ay parang isang mabagal na pagmartsa patungo sa isang hindi maiiwasang katapusan. Ang bawat araw ay nagdadala ng maliliit na paalala, mga huling tulak na nagpapatibay lamang sa desisyon na matagal ko nang binuo sa aking isipan. Ang alanganing tawag ni Miguel noong Nobyembre ang isa sa mga iyon. Ang kanyang boses sa telepono ay puno ng pagkabalisa na pilit niyang itinatago. Tungkol po sa party sa New Year's Eve. Formal po ito, sabi niya, na parabang inihahanda ako sa isang bagay. Karamihan po sa mga darating ay mga investor at ang leadership team. Makakatanggap po kayo ng imbitasyon pero gusto ko lang pong i-heads up kayo. Ang kanyang mga salita ay maingat na pinili na parang naglalakad siya sa isang manipis na yelo. Maganda yan, anak. Simpleng sagot ko, hindi ipinapakita ang anumang emosyon. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga ng ginhawa sa kabilang linya. Marahil ay natutuwa na hindi ako nagtanong ng marami. Hindi niya alam na hindi ko na kailangang magtanong. Alam ko na ang lahat. Ang imbitasyon ay dumating makalipas ang 2 linggo, hindi mula sa kanya, kundi mula sa assistant ni Isabela. Isang mass email na ipinadala sa 75 tao. Ang aking email address ay nakatago sa ilalim ng BCC, isang maliit na detalye na nagsasabi ng lahat. At ang subject line? Hindi ito isang personal na paanyaya. Nakasulat dito, Technosolusyon, New Year's Eve Celebration, General Admission, General Admission. 2 salita na parang sampal. Para akong isang ordinaryong tao na bumili ng tiket sa isang sinehan para panoorin ang isang pelikula tungkol sa buhay na ako mismo ang nagpondo. Sa gabing iyon, umupo ako sa aking maliit na studio, nakatingin sa aking sariling refleksyon sa madilim na bintana. Isang 68 taong gulang na lalaki, nakatira sa isang espasyo na kasinlaki lang ng dating garahe namin, ginawang invisible ng sarili kong anak. Ngunit hindi ako nakaramdam ng awa sa sarili. Sa halip naramdaman ko ang isang matatag na determinasyon. Sa dingding sa likod ko, mayroon akong isang timeline na ginawa ko. Bawat dokumento, bawat masasakit na salita, bawat sirang pangako, isang web ng ebidensya na maingat kong hinabi.
Ang mga salita ni Attorney Santos ay umaling-aungaw sa aking isipan. Kapag ginawa na nila ang kanilang hakbang, doon ka kikilos. Bago ako umalis patungo sa party sa gabing iyon ng Disyembre 31, binuksan ko muli ang aking laptop. Tiningnan ko ang draft ng email sa huling pagkakataon. Bawat salita ay pinag-isipan. Bawat legal na termino ay nasa tamang lugar. Naka-attach ang mga kopya ng mga ebidensya, ang orihinal na kasunduan, ang mga screenshot ng dilution plan, ang mga talako ng mga insidente ng pag-exclude. Lahat ay nakahanda. Isinara ko ang laptop, tumayo at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Isinuot ko ang aking pinakamagandang barong, ang parehong barong na isinuot ko sa kasal ni Miguel. Sa gabing iyon, naaalala ko pa, ipinagmalaki niya ako sa lahat. Ito ang aking ama, sabi niya, ang pinakamagaling na inhinyero at ang pinakamabuting ama sa buong mundo. Ngayon, sa parehong kasuotan, pupunta ako sa isang pagdiriwang kung saan ituturing akong isang estranghero. Huminto ako sa may pinto at tiningnan ang litrato ni Teresita sa aking mesa. Kinausap ko siya, gaya ng madalas kong gawin kapag ako'y nag-iisa. Mahal, bulong ko. Sana'y tama ang gagawin ko. Ginagawa ko ito hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan kong itama ang mali. Nagmaneho ako papunta sa opisina nila sa Bonifacio, Global City. Dumating ako ng 10:00 ng gabi, 2 oras bago ang mismong party. Gusto kong makita ang lugar bago dumating ang lahat. Gusto kong makita ang entablado na inihanda nila para sa aking pagbura. Habang naglalakad ako sa walang taong opisina na puno lamang ng mga caterer na nag-ayos ng mga bulaklak, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaan ng pagsuko, kundi ang kapayapaan bago ang isang bagyo. Ang kapayapaan ng isang taong alam na alam ang kanyang susunod na gagawin. Ang bawat hakbang ko sa loob ng silid na iyon ay isang huling pagsisiyasat sa makina na malapit ko ng lansagin piraso bawat piraso. Ang huling tulak na kailangan ko ay hindi na isang aksyon mula sa kanila, kundi ang sarili kong pagpapasya na tapusin na ang lahat sa gabing iyon. Nagsimulang dumating ang mga tao bandang 11:00, mga investor na may suot na mamahaling relo, mga executive na may peking ngiti at mga empleyado na nasasabik sa libreng inumin. Nanatili ako sa isang sulok malapit sa mga bintanang salamin na tanaw ang kumikinang na skyline ng lungsod. Pinanood ko silang lahat na dumaan sa akin. Ang ilan ay tumitingin. Marahil ay nagtataka kung sino ang matandang lalaki na nag-iisa sa sulok. Ngunit karamihan ay hindi ako pinapansin, na parabang ako ay bahagi lamang ng muebles. Isa akong multo sa isang pagdiriwang na binayaran ng aking buhay. 11:30, umakyat si Miguel sa entablado. Si Isabela ay nasa kanyang tabi, nagniningning sa isang damit na marahil ay katumbas ng isang buong taon kong sahod noon. Kinuha ni Miguel ang mikropono. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayong gabi, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. 5 taon na ang nakalipas, ang teknosolusyon ay isang pangarap lamang. Isang pangarap na sinabi ng marami na hindi magtatagumpay. Itinayo namin ang kumpanyang ito mula sa wala, mula sa wala. Mula sa wala. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin. Tumingin ako sa paligid, sa mamahaling pagkain, sa mga ice sculpture, sa mga uniformadong waiter. Tumingin ako sa aking plastic na baso, pagkatapos ay sa mga kristal na flute sa mesa ng founding team kung saan sila nakaupo mula sa wala. Naramdaman ko ang isang pamilyar na kirot, ngunit agad itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Nagpatuloy siya sa kanyang talumpati, pinasalamatan ng kanyang napakahusay na asawa, ang kanilang hindi kapani-paniwalang team, at ang tiwala ng mga investor na naniwala sa amin. Walang nabanggit na ama, walang nabanggit na sakripisyo, walang nabanggit na 50 milyong piso. Na parabang ang lahat ng iyon ay isang malayong panaginip na siya lang ang nakaalala at pinili niyang kalimutan. At ngayon, sabi niya, itinaas ang kanyang baso. Para sa 5 taon ng paglago at para sa Serie A, funding na magdadala sa atin sa susunod na antas. Hindi namin ito magagawa kung wala kayo.
Nagpalakpakan ang lahat, nagbukasan ang mga bote ng champagne, naghalo ang tawanan at ang tunog ng mga nag-uumpugang baso. Iyon na ang hudyat. Inilapag ko ang aking plastic na baso, kinuha ko ang aking telepono at pinuksan ang aking email. Excuse me, si Isabela ay nakatayo sa harap ko, may hawak na flute ng champagne. Ang kanyang ngiti ay kasing perpekto at kasing peke ng dati. Tito Jose, pwede po ba kayong tumulong sa Champagne Tower? Kailangan po namin ng isang matangkad para maabot ang pinakatuktok na tier. Sinabi niya ito sa paraang parang inuutusan niya ang isang bellboy. Tumingin ako sa kanya, hindi sa kanyang mga mata, kundi sa espasyo sa likod niya kung saan naghihintay ang mga staff na naka-uniforme para gawin ang trabahong iyon. Sa totoo lang, Isabela, kalmado kong sabi, may ipapadala akong isang mahalagang email at gugustuhin mong basahin ito. Ang kanyang ngiti ay bahagyang kumupas. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kislap ng pagkalito. Ano? Ang boses ng DJ ay umalingaw-ngaw. Mga ginang at ginoo, 10 minuto bago maghating gabi. Inunlock ko ang aking telepono. Nakita ko ang draft. Ang pangalan ni Attorney Santos ay nasa CC. Ang subject line ay malinaw at hindi mapagkakamalian. Kilos para sa karapatan ng tagapagtatag at notisya para sa proteksyon ng ari-arian. Ang aking hinlalaki ay nakapatong sa send button. 9 na minuto nagsimula ng mag-countdown ang DJ. Nakatayo pa rin si Isabela doon. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napapalitan na ng pagkainis. Tito Jose, anong email? Sa kabilang banda ng silid, nakita ko si Miguel na nakikipagtawanan sa isa sa mga investor, ginagampanan ang papel ng isang matagumpay na founder. Ang aking hinlalaki ay gumalaw. Ipinadala ko ang email ng alas 11:59 at 47 ng gabi, 13 segundo bago ang bagong taon. Send. Ang mensahe ay nawala mula sa aking drafts at lumipad papunta sa mga inbox sa buong silid. Umabot sa 0 ang countdown. Happy New Year! Sumabog ang mga confetti cannon, nagputukan ang mga bote ng champagne, ang mga tao ay nagyakapan, ang buong silid ay sumabog sa pagdiriwang at sa gitna ng lahat ng iyon, tumayo ako sa tabi ng bintana at pinanood ang mga telepono na isa-isang umilaw. Ang unang nakapansin ay isa sa mga pangunahing investor. Kinuha niya ang kanyang telepono, kumunot ang kanyang noo habang nagbabasa. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Sumunod ang isa pa, pagkatapos ay ang abogado ng kumpanya na biglang namutla na parang nakakita ng multo. Si Miguel ay abala pa rin sa pagbati, nakikipagkamay at nakikipag-toast. Ang kanyang telepono ay nasa mesa ng founding team. Nagvi-vibrate ng walang tigil. Si Isabela ang unang nakakita nito. Kinuha niya ito, pinasa niya ang email. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kulay ay nawala mula sa kanyang pisngi. Hinablot niya ang braso ni Miguel. Ang kanyang mga kuko ay tila bumaon sa mamahaling tela ng suit nito at itinulak ang telepono sa kanyang mukha. Pinasa ito ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw, pabalik-balik sa screen. Ang kanyang kamay na may hawak na baso ng champagne ay nagsimulang manginig. Ang email ay simple ngunit brutal sa pagiging direkta nito. Inilatag nito ang lahat, ang pag-activate ng mga clause ng proteksyon sa orihinal na kasunduan, ang dokumentasyon ng sistematikong pag-e-exclude, ang ebidensya ng pagtatangkang dilution ng walang pahintulot, ang agarang demand para sa isang upuan sa board, at ang malinaw na babala, ang Serie A funding ay hindi maaaring magpatuloy ng walang aking tahasang nakasulat na pag-apruba bilang may-ari ng 40% ng kumpanya. At sa ilalim ng lahat ng iyon, ang digital na pirma ni Attorney Santos kasama ang letterhead ng kanyang law firm. Isang salita ang malinaw, kahihinatnan. Ang mga mata ni Miguel ay naghanap sa akin sa gitna ng nagkakagulong pagdiriwang. Sa kabila ng mga confetti, sa kabila ng mga toast, sa kabila ng 5 taong distansya, ang aming mga mata ay nagtagpo. Hindi ako umiwas ng tingin. Sinubukan niyang lumapit sa akin, itinutulak ang mga taong nagdiriwang. Ngunit ang mga investor ay mas mabilis.
Ang isa sa kanila ay naglalakad na papalabas. Ang isa pa ay kausap na si Isabela, ang kanyang boses ay galit at malakas. Ang party ay biglang natapos. Ang deal ay bumagsak sa mismong sandali na dapat sana ay ipinagdiriwang ito. Nakarating si Miguel sa akin, ang kanyang mukha ay puti na parang papel. Anong ginawa mo? Ang kanyang boses ay isang desperadong bulong. Ang ginawa ko, mahinahon kong sabi, ay ang bagay na dapat mong ginawa noon pa, ang pagtupad sa isang pangako. Mag-usap tayo, maayos natin ito. Tinalikuran ko siya at naglakad papunta sa elevator. Sumunod siya, ang kanyang mga hakbang ay nagmamadali. 5 taon, Miguel. 5 taon kang nagkaroon ng pagkakataong makipag-usap sa akin. Sa halip, binigyan mo ako ng isang name badge. Isang biro lang iyon ba? Hindi yun isang biro, sabi ko. Pinindot ang button ng elevator. Wala sa mga ginawa ninyo ang isang biro. Bumukas ang pinto. Pumasok ako sa loob. Pakiusap! Nagmamakaawa ang kanyang boses. Huwag mong sirain ang lahat ng pinaghirapan kong itayo. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon, sa aking anak, sa lalaking kinuha ang lahat ng ibinigay ko at nagpasya na hindi iyon sapat. Wala akong sinisira, Miguel, sabi ko, habang dahan-dahang nagsasara ang mga pinto. Pinipigilan ko lang kayong magpanggap na itinayo ninyo ito ng mag-isa. Ang mga pinto ay tuluyang nagsara. Iniwan siya sa gitna ng gumuho niyang pagdiriwang. Lumabas ako sa malamig na hangin ng gabi. Ang Serye A ay patay na. Walang pera na papasok ng walang aking pirma. At hindi ko ito ibibigay. Sumakay ako sa aking sasakyan at umupo roon. Ang aking mga kamay ay nasa manibela. Sa loob ng 24 na oras, nagsimula ang mga tawag. Hindi ko sinagot ang isa man sa kanila. Pagkaraan ng 1 linggo, tumawag si Attorney Santos na may alok. Isang kalabang kumpanya na matagal nang may gusto sa teknolohiya ng Technosolution ay gustong bilhin ang aking 40% share. Ang alok, 85 milyong piso. Sabihin mo sa kanila, 100 milyon, sabi ko sa abogado. Walang tawad. 100 milyon o hahayaan kong mamatay ang kumpanya. Nag-alinlangan si Attorney Santos, ngunit tumawag siya. Pagkaraan ng 1 oras, tumawag siyang muli. Pumayag sila. 100 milyon. Idagdag pa ang 15 milyong retirement fund ko na hindi ko naman pala nagalaw. 115 milyong piso. Ibinigay ko ang 50 milyon at ngayon, aalis ako dala ang higit sa doble at higit sa lahat, dala ang aking dignidad. Ang unang ginawa ko matapos maideposito ang pera sa aking bangko ay ang pag-block sa numero ni Miguel. Ang huling text niya ay isang simpleng pakiusap. Pinasa ko ito at pagkatapos pinura ko. May mga pag-uusap na tapos na bago pa man magsimula. Ang sumunod kong ginawa ay ang pagtawag kay Ana. Ana, sabi ko, uuwi na ako. Narinig ko ang kanyang paghikpi ng kagalakan sa kabilang linya. Matagal na po kaming naghihintay sa inyo ba? Umuwi na po kayo. Ang pag-impake ng lahat ng aking ari-arian ay hindi tumagal. Ang lahat ng mayroon ako ay kasya sa loob ng aking sasakyan. Iniwan ko ang aking studio sa Mandaluyong nang walang anumang pagsisisi. Sa ibabaw ng counter, iniwan ko ang isang bagay. Ang observer badge mula sa party. Hindi ko alam noong una kung bakit ko ito itinago. Ngayon, alam ko na. Ito ay isang ebidensya, hindi ng kanilang ginawa sa akin, kundi ng aking tinanggihang maging. Ang biyahe papuntang Cebu ay mahaba, ngunit sa bawat kilometrong nilalakbay ko palayo sa Maynila, nararamdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Para akong isang taong nakakulong nang matagal na sa wakas ay nakalaya na. Sinalubong ako ni Ana at ng kanyang pamilya, ang kanyang asawang si Marco at ang kanilang 3 anak sa airport ng may mga yakap at ngiti na totoo. Walang pagkukunwari, walang nakatagong agenda, pagmamahal lang. Sa unang gabi ko sa kanilang bahay, naghanda sila ng isang simpleng hapunan. Ang amoy ng tinolang manok at bagong saing na kanin ay pumuno sa hangin. Habang nag-aayos sila ng mesa, lumapit sa akin ang aking 8 taong gulang na apo, si Maya. Lolo Jose, sabi niya, hawak ang isang maliit na piraso ng karton at isang krayola. Saan po ninyo gustong umupo?
Natigilan ako, isang simpleng tanong, ngunit para sa akin ito ay napakalaking bagay. Sa loob ng 5 taon, walang nagtanong sa akin kung saan ko gustong umupo. Palagi na lang akong inilalagay sa kung saan may bakanteng espasyo o kadalasan, kung saan hindi ako makakaabala. Tumingin ako sa aking apo, ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pag-asa. Sa tabi mo, apo, sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang mukha ay nagliwanag na parang araw. Sige po, masaya niyang sabi. Maingat niyang isinulat ang pangalan ko sa karton gamit ang isang lilang Crayola. J-O-S-E. Ang mga letra ay hindi pantay, ngunit para sa akin iyon ang pinakamagandang sulat kamay sa buong mundo. Inilagay niya ito sa tabi ng isang plato. Umupo ako sa upuang iyon, ang aking upuan. Isang upuan sa mesa ng pamilya, hindi dahil binayaran ko ito, hindi dahil kailangan kong patunayan ang aking halaga, kundi dahil kabilang ako, dahil mahal ako. Habang kumakain kami, nagkukwentuhan at nagtatawanan, napatingin ako sa paligid. Kay Ana, na nakangiti sa akin mula sa kabilang dulo ng mesa. Kay Marco, na naglalagay ng dagdag na kanin sa aking plato. Sa aking mga apo na masayang nag-aagawan sa huling piraso ng manok. Sa sandaling iyon, naunawaan ko. Ang mga tulay na sinunog ko sa Maynila ay abo na. Ngunit dito, sa bahay na ito na amoy pagmamahal at pamilya, nagsisimula akong magtayo ng bago. Isang bagay na mas matibay, isang bagay na hinding-hindi na nila maaagaw sa akin muli. Ang aking pagbawi ay hindi lang tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay tungkol sa paghahanap muli sa aking tahanan, sa isang lugar kung saan ang aking pangalan ay isinulat ng may pagmamahal sa isang pirasong karton at ang aking upuan ay laging naghihintay. Dito sa wakas, ako ay nakauwi na. Nandito ako ngayon sa aking beranda. Hapon na. Nararamdaman ko ang dampi ng hangin sa aking mukha, malamig, presko. Amoy ko rin ang bango ng bagong lagang kape na nakapatong sa maliit na lamesa sa aking tabi. Barako. Matapang pero suabe. Ganito ang gusto ko ngayon. Simple, tahimik. Kung nakikita ninyo lang ako ngayon, marahil ay hindi ninyo aakalain na ako rin iyong Jose na puno ng galit at hinanakit noong mga nakaraang taon. Ibang-iba na ang pakiramdam ko ngayon. Ang bigat na dati ay parang pasan-pasan ko araw-araw, wala na. Tila ba inianod na ito ng panahon? Sa totoo lang, matagal bago ako nasanay sa katahimikang ito. Dati, sanay ako sa ingay, sanay ako sa gulo, sanay ako na laging may humihingi, laging may kumakatok, laging may tumatawag sa telepono para mangutang o humingi ng pabor. Dati, ang buhay ko ay umiikot sa pagbibigay hanggang sa wala nang matira sa akin. Pero ngayon, iba na. Ngayon, ang ingay na naririnig ko ay tawa na lang ng mga batang naglalaro sa kalsada o di kaya ay ang kwentuhan ng mga kapitbahay na nagpapahinga matapos ang maghapong trabaho. Nang lisanin ko ang dati kong buhay, akala ko katapusan na ng mundo ko. Akala ko mag-isa na lang akong tatanda at malulungkot. Pero nagkamali ako. Doon pala nagsimula ang tunay kong buhay. Ang buhay na para talaga sa akin. Alam niyo ba kung ano ang pinagkakaabalahan ko ngayon? Hindi na ako nagpapatakbo ng malaking kumpanya. Hindi na ako nakikipag-unahan sa oras. Sa halip, ginagamit ko ang aking naipon at ang aking karanasan para tulungan ang mga kabataan dito sa ating bayan. Mga kabataang may pangarap. Pero walang puhunan. Naalala ko si Carlo, isang binata na taga-kabilang kanto, masipag na bata, madiskarte. Gusto niyang magtayo ng maliit na repair shop para sa mga motorsiklo at tricycle. Kaso, kapos siya sa pera. Walang magpahiram sa kanya dahil wala naman siyang maipakitang titulo ng lupa o malaking ari-arian. Lumapit siya sa akin noong isang linggo. Hiyang-hiya pa siya. Nanginginig ang kamay habang inaabot sa akin ang listahan ng mga gamit na kailangan niya. Tiningnan ko siya. Nakita ko ang sarili ko sa kanya noong kabataan ko. Iyong gutom na mapatunayan ang sarili. Iyong handang magtrabaho ng 24 oras para lang umasenso. Kinausap ko siya. Sabi ko, Carlo, maupo ka. Hindi ko siya pinautang ng may tubo. Hindi ko siya trinato bilang kliyente. Trinato ko siya bilang anak. Naglabas ako ng tseke, 100,000 piso.
Sapat na para sa mga gamit at paunang renta sa pwesto. Nanlaki ang mga mata niya. Halos hindi siya makapaniwala. Akala yata niya ay nagbibiro lang ako. Gusto niyang lumuhod para magpasalamat pero pinigilan ko siya. Sabi ko sa kanya, Carlo, hindi ito utang na babayaran mo ng interes. Ito ay puhunan. Ang kapalit nito ay simple lang. Kapag umasenso ka na, kapag matatag na ang negosyo mo, tulungan mo rin ang ibang nangangailangan. Ipasa mo ang kabutihan. Yun lang ang hinihiling ko. Umalis siya na may luha sa mga mata at ngiti sa mga labi. At alam niyo ba? Iyon ang pinakamasarap na pakiramdam sa mundo. Mas masarap pa kaysa noong kumikita ako ng milyon-milyon pero puro naman sakit ng ulo ang dulot ng mga kamag-anak na walang ginawa kundi ang humuthot. Dito ko napagtanto ang isang mahalagang bagay. Ang pagtulong dapat masaya sa pakiramdam, dapat magaan. Kapag ang pagtulong ay nagiging mabigat, kapag ito ay nagiging sanhi ng sama ng loob, hindi na iyon tama, may mali na doon. Madalas kong iniisip ang mga aral na natutunan ko sa mahabang paglalakbay na ito. Gusto kong ibahagi ito sa inyo lalo na sa mga katulad kong may edad na, sa mga lolo at lola na nakikinig ngayon, sa mga magulang na patuloy na nagsasakripisyo. Makinig kayo ng mabuti. Una, at ito ang pinakamahalaga, alamin ninyo ang inyong halaga. Tayo kasing mga Pilipino, lumaki tayo sa kultura na dapat laging inuuna ang pamilya. Tama naman yon, magandang kaugalian niyan, pero minsan, inaabuso ito. Minsan, ginagamit ang salitang pamilya para gapusin tayo, para pilitin tayong ibigay ang lahat kahit wala nang natitira para sa ating sarili. Huwag kayong papayag na maging tuntungan lang. Huwag kayong papayag na tratuhin kayo bilang bangko na laging bukas, pero walang karapatang magreklamo. Tao tayo, may damdamin, may pangangailangan, hindi masamang unahin ang sarili paminsan-minsan. Uulitin ko, hindi pagdadamot ang pagtatabi ng pera para sa inyong gamot at pagkain. Hindi pagiging makasarili ang pagtanggi sa hinihingi ng anak o apo kung alam niyong gagamitin lang ito sa luho, karapatan ninyo iyon. Pinaghirapan ninyo ang bawat sentimo na nasa bulsa ninyo. Pangalawa, matutong maglagay ng hangganan or sa Ingles, boundaries. Mahirap ito. Lalo na kapag anak mo na ang kaharap mo, lalo na kapag umiiyak sila at nagmamakaawa. Parang dinudurog ang puso natin. Pero isipin ninyo ito, kapag lagi tayong nagbibigay, natututo ba silang tumayo sa sarili nilang mga paa? Or tinuturuan lang natin silang maging pilay? Tinuturuan lang ba natin silang umasa na laging may sasalo sa kanila? Noong huminto ako sa pagbibigay ng pera sa mga dati kong kasama, nagalit sila. Tinawag nila akong madamot. Tinawag nila akong walang utang na loob. Masakit pakinggan, masakit tanggapin. Pero kailangan kong panindigan. At alam nyo kung anong nangyari. Natuto silang magbanat ng buto. Noong wala na silang mahuhugutan, napilitan silang magtrabaho, napilitan silang dumiskarte. Sa huli, nakatulong pa ako sa kanila dahil sa pagtanggi ko, natuto silang mabuhay. Kaya huwag kayong matakot magsabi ng hindi. Ang salitang hindi ay isang mabisang proteksyon. Proteksyon para sa inyong kapayapaan. At proteksyon din para sa kinabukasan ng inyong mga anak. Para matuto silang lumaban sa buhay ng patas. Pangatlo, ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay ibinibigay sa taong karapat-dapat. Kahit tayo ay matatanda na, kahit tayo ay mga magulang, hindi ibig sabihin na may karapatan na ang iba natapakan tayo o sigawan tayo. O baliwalain ang ating mga opinyon, may karapatan tayong umupo sa mesa. Ang ibig kong sabihin, may karapatan tayong makilahok sa usapan, may karapatan tayong magdesisyon para sa ating mga sarili. Huwag ninyong hayaan na dahil matanda na kayo, ay wala na kayong boses. Dati, pakiramdam ko ay isa lang akong palamuti sa bahay. Nandyan lang para hingan ng pera pero hindi naman kinakausap. Pero ngayon, hindi na. Kapag may hindi ako gusto, sinasabi ko. Kapag may hindi tama, pinupuna ko. At kung ayaw nilang makinig, umaalis ako. Hindi ko na pinipilit ang sarili ko sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Maikli lang ang buhay, lalo na para sa ating mga nasa dapit hapon na ng ating paglalakbay.
Huwag natin itong sayangin sa sama ng loob. Huwag natin itong sayangin sa pag-aalala sa mga taong hindi naman tayo iniisip. Tingnan ninyo ako ngayon. Simple lang ang suot ko. T-shirt at maluwag na shorts, walang mamahaling relo, walang magarang sasakyan. Pero masaya ako. Payapa ang tulog ko sa gabi. Wala akong iniisip na babayarang utang ng iba. Wala akong iniisip na problemang hindi naman akin. Ang iniisip ko lang ay kung anong ulam ang lulutuin ko bukas. Kung didiligan ko ba ang mga halaman sa umaga o sa hapon. Kung dadalawin ko ba ang kaibigan kong si Pedro para maglaro ng dama. Ito ang tunay na yaman, ang kapayapaan ng isip. Sa mga kapwa ko magulang, sa mga lolo at lola, sana ay marinig ninyo ang puso ko, mahalin ninyo ang inyong pamilya. Oo, ang pagmamahal na walang respeto ay hindi tunay na pagmamahal. Ito ay pang-aalipin. Kung kayo ay nasa sitwasyon na katulad ng sa akin noon, kung pakiramdam ninyo ay nauubos na kayo, huminga kayo ng malalim. Isipin ninyo, ano ba ang nagpapasaya sa inyo? Ano ba ang gusto ninyong gawin bago matapos ang inyong kwento? Gawin ninyo iyon. Magsimula kayo ngayon kahit sa maliliit na bagay. Pumili kayo ng paborito ninyong pagkain na hindi nyo binibigay sa apo nyo. Mamasyal kayo sa parke. Matulog kayo ng mahaba. Deserve ninyo iyan. Huwag kayong makonsensya. Ang inyong kaligayahan ay mahalaga rin. Ang inyong buhay ay mahalaga. At para naman sa mga kabataan na baka sakaling nakikinig din, sana ay maintindihan ninyo kami. Hindi kami bangko. Hindi kami makina. Kami ay tao. Ang inyong mga magulang, ang inyong mga lolo at lola, ay may mga pangarap din na isinantabi para sa inyo. May mga sakripisyo kaming ginawa na hindi ninyo nakita. Kaya sana, suklian ninyo kami ng respeto, ng pagmamahal na totoo. Hindi yung pagmamahal na nakabase lang sa kung magkano ang maibibigay namin. Kausapin ninyo kami, kamustahin, hindi para manghingi, kundi para lang malaman kung ayos lang ba kami. Malaking bagay na iyon, higit pa sa pera, napatingin ako sa langit, palubog na ang araw. Ang ganda ng kulay, halo-halong kahel at lila. Napangiti ako. Naalala ko noong bata pa ako, sabi ng tatay ko, Jose, ang tunay na lalaki, ang tunay na haligi ng tahanan ay hindi iyong nagpapakain lang, kundi iyong nagtuturo kung paano mabuhay ng marangal. Matagal bago ko naintindihan iyon. Akala ko noon, basta may pera, ayos na. Mali pala ang pagtuturo ng dangal, ng pagsasarili, ng respeto, iyon ang tunay na pamana. Iyon ang pamanang hindi mauubos. Iyon ang pamanang hindi mananakaw. Kaya ngayon, sa bawat batang tinutulungan ko, sa bawat payong ibinibigay ko, pakiramdam ko ay tinutupad ko ang bilin ng aking ama. Ito ang aking bagong misyon. Ito ang aking bagong layunin. At sa waka, ang masasabi ko, nabuo na ako. Buo na si Jose. Wala na ang galit. Wala na ang pait. Ang natitira na lang ay pasasalamat. Pasasalamat sa pangalawang pagkakataon. Pasasalamat sa liwanag na nahanap ko sa gitna ng dilim. Sana, mahanap nyo rin ang inyong liwanag. Sana, mahanap nyo rin ang inyong kapayapaan. Huwag kayong susuko. Huwag kayong matakot magsimula muli kahit gaano pa kayo katanda, kahit gaano pa karami ang inyong pinagdaanan. Laging may pag-asa, laging may bagong umaga. Mauubos na ang kape ko, malamig na rin ang simoy ng hangin. Panahon na para pumasok sa loob. Maghahanda pa ako ng hapunan. Sinigang na baboy ang gusto ko ngayon. Mainit na sabaw. Tamang-tama sa malamig na gabi. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Hanggang sa muli. Ito si Jose, nagpapaalam at nag-iiwan ng isang paalala, mahalin ang sarili para mas lalong makapagbigay ng tamang pagmamahal sa iba. Paalam.